Dati, iniisip ko, para maging isang milyonaryo, kailangan mo ng sobrang daming pera, sobrang daming connections, at lahat ng mga tools na kailangan mo kapag mag-uumpisa ka pa lang. By the end of this video, matutuklasan mo yung 6 unique habits na ginagawa ko at ang mga self-made millionaires para maging successful. I-walk through kita each habit para masimulan mo at i-implement mo ito ngayon sa buhay mo. Number 1 is harness the power of quiet time. Alam ko na sobrang dami nating gustong gawin sa buhay. Totoo yun. Pero minsan, the best ideas comes when we are doing nothing. Yes, literal, quiet time. One of the secrets ng mga successful entrepreneurs. Wala maingay, no distractions, quiet time. And let me tell you na minsan, the best way to solve problem or come up with new ideas is to slow down and take some quiet time. Sobrang underrated talaga nito. Kasi ang dami sa atin na gustong palaging busy, maraming gustong gawin, maraming iniisip. Equal nun is sobrang productive mo talaga. Pero, real talk, kailangan mo ng moments of silence, moments of reflection para maging mas creative ka. Kasi kung binigyan mo yung utak mo ng time na mag-isip, walang phone, wala mo ng trabaho, at dahil doon, you can plan and strategize better. Isipin mo na lang, nire-rest mo yung utak mo. Si Bill Gates, one of the richest people sa buong mundo, spends a whole week every single year. Yung tipong walang distractions, reflection lang. Kasi based sa research na ang quiet time is proven to lower your stress, improve sleeps, and even help with better decision making. So, paano mo nga ito gagawin? Simple lang, everyday, mag-schedule ka ng at least 30 minutes na walang distraction. Kahit 30 minutes lang. Mag-meditate ka, mag-journal ka, at isipin mo yung mga personal goals mo. Personally, at the end of the month, I take breaks. Pupunta kami sa beach, mag-book ng Airbnb, pupunta sa resort, at, magkakaroon ng alone time. At gagamitin ko yung oras na yun para mag-recharge at mag-reflect sa mga goals ko. Minsan nakipag-network din ako sa mga fellow successful entrepreneurs na kilala ko. Tapos magbabatuhan kami ng ideas na pwede naming i-implement sa mga negosyo namin. Para, pagbalik ko, mas energized na ulit ako at may fresh ideas na akong daladala. Work hard, yes, totoo yun. Pero don't forget to rest hard too. Number 2, investing in self-education. Kung gusto mong maging milyonaryo, syempre kailangan mong mag-aral. Pero not in the way na iniisip mo. Hindi ito yung kailangan ng fancy or mahabang degrees. Ang kailangan mo is continuous learning. You need to be a lifelong learner. Kasi halos lahat ng successful people, they never stop learning. So, here's the deal. Sabihin natin nakapagtapos ka ng school or nakapagtapos ka ng college. Hindi ibig sabihin na tapos na rin yung learning mo. Kasi marami nagsasabi dyan, yes, tapos na mag-aral. Hindi ka tapos mag-aral. In fact, most ng mga successful entrepreneurs, nag-i-invest sila sa self-education nila kahit tapos na sila sa school. Nagbabasa pa rin sila ng libro, umaattend pa rin sila ng mga seminar, nagtitake pa rin ng mga online courses. Kasi the world is changing fast. At kung hindi ka updated sa mga trends, skills, or strategies, literal, mahuhuli ka talaga. Isipin mo na lang, yung self-education is your secret weapon. Walang requirements, walang exam, pero may malaking impact sa future mo. Akala ko dati, kailangan ko mag-college para lang maging successful. Pero yung totoo talaga, self-education yung nagdala sa akin kung ano ang meron ako ngayon. It's the constant hunger to learn and grow. Alam mo ba, 85% ng mga self-made millionaires read 2 or more books per month. Hindi lang for fun yun. Inaaral nila yung mga bagong strategies, ideas, and skills para maging ahead sila sa competition nila. For example, si Warren Buffett na may net worth na 132 billion US dollars. He spends 80% ng araw niya sa pagbabasa. Si Bill Gates na may 128 billion US dollars nagbabasa ng 1 book every week. Oo na, Franklin, kailangan ko magbasa. Pero, paano mo nga ito magagawa? Start small. Every week, either magbasa ka ng isang book or mag-aral ka ng isang bagong skill online. Kahit hindi naman sa books, kahit sa podcast pa yan, sa YouTube video pa yan, as long na meron kang natututunan. Hindi mo kasi kailangan maging expert agad. Ako, hindi ako nakapagtapos ng college. Pero, I spent my life learning from a real life experience at sa ibang entrepreneurs. At dahil doon, na-achieve ko yung kung anong meron ako. So, kahit nasa simpleng paraan lang ng pag-aaral, go for it. Kung gusto mo mag-college, go! Wala problema. Kung ayaw mo mag-college, go! Ikaw, bahala dyan. Kasi maraming ways dyan para matuto ka ng isang bagay. As long you're moving forward, you are winning. Number 3, prioritize learning from different disciplines. Alam mo ba na hindi lang tungkol sa business ang inaaral ng mga successful entrepreneurs? In fact, they pull ideas from all sorts of fields. The more you know, the more you grow. Kasi here's the thing, hindi ka pwedeng mag-stick lang sa isang field lang. Kasi kung gusto mo maging innovative, kailangan mong matuto from different areas.
or pagiging jack of all trades. Dapat palagi kang curious sa lahat ng mga successful entrepreneurs. Kahit saan pa yan, kahit mapa-psychology pa yan, mapa-technology or art, ina-absorb nila yung mga information from different angles. Bakit? Kasi it helps them to connect the dots at makapag-come up sila ng fresh new ideas galing sa iba. Learning from different disciplines allows you to think outside the box. Kung stuck ka lang sa isang mindset or approach, chances are magkakaroon ka ng results katulad ng karamihan. Pero kung marami kang alam from different fields, pwede mo na makombine yung iba't ibang mga insights at mag-create ng isang bagay na unique. Research shows na yung mga students na nag-aaral ng more than one subject is nagkakaroon ng unique way at opportunity to readdress yung mga subjects na yun. Which means, the more diverse yung knowledge base mo, the better yung chances mo to come up with ideas na hindi pa naiisip ng ibang tao. So, paano mo nga ito gagawin? Well, every quarter or every 3 months, mag-commit ka to learning something totally different from your field. Let's say na business yung focus mo ngayon. Try mo naman pag-aralan yung psychology para maalam mo kung paano makipag-negotiate, mag-sales, or mag-try ka ng tech, or even creative writing. Si Steve Jobs nag-aral ng calligraphy noong 1972. At that time, hindi nagme-make sense kung bakit siya nag-aaral ng ganun. Later in his game, nung nagkaroon na ng Apple, yung calligraphy lessons niya is nagamit niya to create a unique font style para sa mga products niya, di ba? Nagamit niya rin yung diploma niya. Number 4, develop a sustainability focus. Ang pagiging successful, hindi lang yan tungkol sa pera. It's all about thinking long-term about sa business mo, sa sarili mo, pati na rin sa planet natin. Literal. Hindi lang basta-basta yung sustainability. This is very important. Especially kapag iniisip mo na magbibuild ka ng long-term business. Pero guess what? Hindi lang to na-apply sa business. Na-apply din to sa personal life mo. Lalo na sa health mo. Kasi what's the point of becoming a millionaire kung palagi kang pagod, stress, or unhealthy? Yung pera mo useless. On the business side naman, integrating sustainability doesn't just make you look good. It also attracts the right customers and employees sa'yo. Magkakaroon ng pake sa'yo yung mga tao ngayon kapag may pake ka rin sa mundo. Sa personal life mo naman, having sustainable habits tulad ng pagkain ng tama, natutulog ng maayos, na-ensure na kaya mong ma-deliver yung business mo for more years to come. Sa personal experience ko, yung finally nag-shift ako to a healthier lifestyle, may productivity na 2x. Nung nag-start ako nakakita ng results, kain lang ako ng kain kung ano-ano. Wala akong pinalampas. Pero dahil doon, napansin ko na sobrang foggy ng utak ko talaga. Hindi ako makapag-isip ng maayos, palagi akong pagod, tumataba na naman ako. Pero nung finish ko yung habits ko, everything else followed. Mas naging better na ako sa trabaho ko, mas mabilis na rin ako mag-isip, mas naging better na rin yung health ko, pati mas naging better na rin yung resulta ng ginagawa ko. So how do you start? Simple lang. Begin by making small, sustainable changes both sa business mo at sa personal life mo din. Sa business mo, pwede ka mag-adjust ng packaging business mo or magpalit ka ng supplier para mas maging eco-friendly ang supplies. Or sa personal life mo, i-improve mo yung diet mo, matulog ka at magpahinga ng tama at mag-exercise ka. Kasi these small steps will lead to huge changes over time. Trust me, sabihin na natin na you can pour from an empty cup. So make sure you can take of yourself. Number 5 is embrace frugal innovation. Kailangan kompleto muna yung mga gamit mo bago ka gumawa ng content. Ayun siguro yung iniisip mo at iniisip ng ibang tao. Pero hindi yung totoo. Nagsimula nga ako sa paggagawa ng content with my old Samsung Galaxy S5. Yes, no fancy camera, walang team, just me and my phone. And a dream. Ito yung clip ko nun. So guys, ituturo ko sa iyo kung paano may grow yung savings mo or yung pera mo dito sa 7 tips na sasabihin ko sa iyo at pwede mo siyang i-implement agad-agad. The idea behind the frugal innovation is this. Hindi mo kailangan magkaroon or makumpleto lahat ng bagay bago ka magsimula. Gamitin mo muna kung ano yung meron ka. Kasi doon lumalabas yung pagiging creative mo at resourceful mo kapag limited lang yung resource mo. Kung naghihintay ka sa perfect time or a perfect setup, maghihintay at maghihintay ka lang palagi hanggang magiging bungo ka na lang. Study shows na mga successful entrepreneurs at business ngayon gumamit ng frugal innovation. Instead na mag-rely sila sa sobrang mamahaling materials na hindi naman actually need para magsimula lang,
Nagfo-focus na lang sila kung ano yung mga basic na pwede nilang gamitin. Yung cost-effective at still does the job na higher quality pa din. So anong makukuha mo dito? It means, magsimula ka lang. Kung ngayon, cellphone lang ang meron ka, yun ang gamitin mo. Huwag ka na mag-wait na may lumabas pa na iPhone 16 or DJI Osmo Pocket 10. You don't need to wait for the perfect software or the best team. Huwag mong i-embrace yung pagiging perfectionist. Huwag mong laging isipin na kailangan maging perfect lahat bago ka magsimula. Marami akong kilala na gusto nila maging painter. Binili na nila lahat ng mga mamahaling pintura. Pero since hindi sila nag-start na kung ano ang meron sila, hindi na rin nila nagkamit kasi hindi nila alam kung paano nila i-utilize yun ng maayos. Kaya huwag mong sasayangin yung oras mo sa pag-iisip na hindi ka pa ready. Kailangan mo lang maging resourceful at magtiwala ka na everything you need is already with you. Now, we are down to the last but not the least habit na will make you become a millionaire. Number 6, automate decision making. Alam mo ba yung paulit-ulit na decision at task na ginagawa mo araw-araw? Kung paulit-ulit naman pala sila, i-automate mo sila. I-save mo yung mental energy mo para sa malalaking bagay pa. Isa sa mga bagay na napapansin ko sa mga successful entrepreneurs, they know how to automate. At no, hindi lang to tungkol sa AI, technology, or what. It's about finding ways para mas maging efficient yung process mo at para hindi ka na nagsasayang ng mental energy on small, repetitive task. Imagine mo to. Every day, sobrang daming oras yung ini-spend mo sa mga same decisions tulad ng pagpo-post sa social media, magre-respond sa mga email, or mag-i-schedule ng meeting. Kaya mga millionaires dyan, they use tools at system para yun yung mag-handle ng mga bagay na yun para sa kanila. And that way, nakapag-focus sila sa mga importanteng bagay na nakapag-grow talaga ng business nila. Kaya yung iba is nakaprepare na yung damit nila, yung iba puro kulay black yung damit nila, yung iba puro kulay white lang yung damit nila para makapag-save sila ng mental energy. Research shows na yung mga companies na gumagamit ng AI for decision making are 6% more likely to outperform their competitors. Pero 72% of executives believe na kahit hindi automated yung mga small tasks, human judgment pa rin ang kailangan for high-stake decision. So, hindi naman ibig sabihin na i-automate mo na lahat literal. Just yung mga maliliit na mga bagay na makakalugi na negosyo mo. It's good to do everything on your own, pero hindi naman siya required. Tulad na lang pag-outsource, nag-hire ako ng mga virtual assistants or mas magaling pa sa akin sa field na yun para hindi ko na gawin mga repetitive tasks. Kasi dati, I used to do everything on my own. From customer support, marketing, pero na-realize ko na hindi ako makapag-scale kung ako palagi gagawa ng lahat katulad ng mga repetitive tasks. Now, dahil sa team ko, I can focus on high leveraging na mga bagay na magpapalago talaga ng business ko. So, here's what you can do. Alamin mo yung mga day-to-day tasks mo at i-figure out mo kung ano yung mga bagay na pwede mo naman i-automate or ipagawa sa iba or i-leverage mo sa iba. Kung kaya mo na, pwede ka mag-hire ng mga virtual assistant or personal assistant or executive assistant or kahit sino man yan na mas better pa sa'yo, sila na yung gagawa ng repetitive task. With this, hindi ka na nagfo-focus sa mga high leveraging task, magkakaroon ka rin ng mas maraming oras at mas makakasave ka ng mental energy para mag-focus sa big picture. Now, etong 6 habits na to sa'yo is hindi lang siya ideas. Lahat to is practical, actionable steps at pwede mong i-apply ngayon. And trust me, they work. But here's the thing, huwag kang titigil dito. Kung seryoso ka talaga sa pagle-level up mo as an individual, in this video, I will teach you the top 5 goals na pwede mong i-align sa buhay mo para makamit mo yung success na gusto mo. Pero kung gusto mo malaman kung ano man yung business na ginagawa ko at tinuturo ko sa mga paid students ko, gumawa ako ng 1-hour full tutorial going over the exact 6 steps na ginagawa namin to earn 6 to 7 figures net income online without capital or experience. Click here and I will see you on the next video.